Ang guhit ng para sa akin Paglalagay ng ipagsapalaran Sa mga katatan Ang pinagulan kaya naman check ng saga. Good afternoon and welcome sa aking munting channel. Hindi na nga halos mapalagay. Ito ngang si Boss Divina kasama nga ng kanyang grupo at ito namang sila Tanggol ay nakapwesto na nga na kung saan nga ay inaabangan na nila ang mga mangbakartel upang katagpuin dahil ito nga ang ipinag-utos sa kanila nitong si General Pacheco, ngunit nangangamba nga itong si Boss Divina dahil nga hindi naglumabas at nagpakita sa kanila ito ngang si General Pacheco at hinahanap nga ni Boss Divina kung nasaan ang 80% na kilo ng ipinagbabawal na gamot at meron nga sila ditong isang malaking dalang kahon at ang sabi nga ng mga tauhan nitong si General Pacheco ay nandoon daw sa loob ng malaking kahon ang droga na 80 kilos at yon nga ang kanilang usapan, ngunit wala nga silang kaalam-alam na ito palang laman ng kahon ay walang iba kung hindi nga itong si Amanda at dito nga ay naisahan sila nito ngang si General Pacheco at dito nga nang dumating na ang mga mangbakartel ay tinanong nga ni Boss Divina kung nasaan ang mga jabante at dito nga ay ipinakita sa kanila ang isa sa pinakamalaking diamante kung kaya't dito nga ay tinanong din ng mangbakartel kung nasaan nga ang mga droga at dito ay ipinakita nga din ni Boss Divina ang dalawang attache case na kanilang daladala na ipinagbabawal na gamot at sinabi ng mangbakartel na nasaan ang iba dahil ang order nga nila ay 200 kilos na droga kung kaya't dito ay nasabi nitong ang si Boss Divina na nandirito sa loob ng kahon ang karagdagan ng mga droga at wala din ng kaalam-alam itong mga mangbakartel na yun pala ay ang karga ay si Amanda at dumating na rin ang grupo nga itong si Primo na siya ngang magliligtas kay Amanda at dito naman ay nagtataka ng husto itong ang si Don Julio kung bakit daw at paano nalaman ng kanilang kalaban na itong si Ramon ay nandun nga sa hospital at dun pa mismo sa likod at ito nga ang ipinagtataka ngayon ni Ramon Montenegro kung papaano nga nalaman at ngayon nga ay nasaksihan mismo ni Ramon dahil naalala niya kung paano niya tinamaan sa hita ang isang kanyang kalaban na nagtangkang tapusin ang kanyang buhay ay may tama ito sa hita at dito nga ay sinabi niya kay Don Julio na nakita niya nga ito dito sa kanyang anak na si Tanggol at sa apo nga ni Don Julio na mayroon itong tama sa kanyang hita kung kaya't agad-agad nga itong ipinatawag nitong ang si Ramon at agad niyang tinutukan ng baril ang hita nga nitong si David at dito nga ay napasigaw siya sa sakit na hindi niya alam kung papaano niya ang gagawin dahil talagang idiniin ni Ramon Montenegro ang baril nga sa hita nitong si David kaya tinanong siya kung papaano niya ito nakuha. Makaligtas pa kaya itong si David? Ngayon ngang nasukul na siya nitong ang si Ramon Montenegro. At dito naman ay sasabihin nga ng kanilang tuwang si Franco na siya ang nasa CCTV, nakitang-kita mo na siya ang nagtangkang pumatay sa Ramon kung kaya't dito lalong manggigigil nga itong si Ramon Montenegro kung kaya't ito na kaya ang katapusan nitong ang si David na ngayon ay nanganganib na ang kanyang buhay. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Quiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!